Good afternoon, brilliant people. This is Robert Pergaza, and welcome to another beautiful day here in Taiwan. Wherein I'm going to share another beautiful lesson that you can ponder and maybe teach yourself. Okay. Before I'm going to do that, allow me to show you my reality here. By the way, I'm preparing for something. I need to go to somewhere else. And chika ko lang sa inyo mga dear nga, here in Taiwan di ay, ang mga offices bitaw diri di na sila mo corrupt og time. For example, ang pinaka-end sa ilahang time is 5 p.m. Dili gina sila mo kanang muundang og serbisyo once dili pa time. Ingon ana sila diri grabe sila ka-honest sa ilahang oras sa ilang trabaho. Grabe tong dili bitaw mo down ilang services to people just because hapit na alas 5, nya excited na sila mo uli. No, they're not like that. Makaingon jud ko nga okay gid ang attitude sa mga Taiwanese people when it comes to kanang mga sa kanang bitong work ethics kanang unsa na to pag-serve ang ato ang kababayan ingon ana or even foreign people same ra gid na ilahang function mga maayo gid na sila mga my dear may na sila mo tratar og mga tao di na sila kanang moingon nga mo mo judge nimo because you're nothing, you're not from here. No, equal ilang services ana. Maningkamot gina sila nga mahatagan kanila quality service. Ingon ana ang mga government workers here in this country. Beautiful, right? Okay. Now, let's go directly to our topic this afternoon. I want to share to you kay today man gud nagka-chika mi sa akong favorite nga person, one of my favorite people in the world, ana. Very close gyud kay ako na siya nga person. So nagchika mi kay this is all about kana bang mga young professionals bitaw. Kay in the country man god, in the Philippines, very common kaayo nga ang atong idea ba, paeskwelahon na to atong anak kay at the end of the day, siya ang mo-provide sa atong mga panginahanglanon. Wala ko problema ano because I'm also doing that niya from the heart kinaang ako ang serbisyo sa akong ginikanan. Wala gyud ko nag-question ana nga reality. It is my prerogative to do that to my parents, ana. Pero kung ang usa ka young professional imong kung ano bitaw isangsang nimo tanan sa iyang trabaho, ikaw ani, halos bitaw tanan ihatag nimo sa iyaha ang burden, especially sa mga kinamagwangan sa usa ka family kay common man gini siya nga reality in the Philippines. Ug ikaw kinamagwangan imo tanan sangsang o ana. So karon magbaguod in tawon ang young professional to the point nga magkautang-utang in taon siya para maka-provide lang sa mga needs sa panimalay. I hope no nga ang atong mga parents bang makadungog ani nga video, inyo unta nang hatagan og kanang nindot nga experience ang inyuhang mga anak. Wala may problema anang mangayo ta sa itong mga anak, especially if ato yung gibuhos ang ato ang effort tanan para makahuman ang ato ang anak. Natural nga nag-expect pud ta nga mo return pud ang ato ang mga anak. Although dili gina siya necessary, pero walay mali nga mag-expect mo nga ang inyong mga anak puhon-puhon mobalo sa inyong kamaayo. Pero lahi ra pud ng idea nga inyoha bitaw siyang ihatag tanan sa iyaha ang responsibility to the point nga murag magpakahayahay na lang ka unya ang imong anak kitagaan nimog burden dili ingon ana akong ginikanan. In fact, sa among kapobrehon, always king ginaingon sa akong ginikanan nga samtang kaya pa nilang motrabaho, samtang kaya pa nilang mangita, maningkamot gid sila to provide their needs. Samtang kaya pa nila. Munang moingon jud ko nga ang akong pagka-breadwinner sa among family, ako na siyang kaugalingong desisyon. Okay? Wala ko gi-force ana to do that. Pero naamang ko yung mga ma-encounter na ko nga young professionals, they were forced. They were forced to follow and to do kay mao nay kultura gipa eskwela taka nya narabay ubang ginikanan nga mamuyboy sa ilahang mga anak. I don't support. Dili ko ganahan anang ingon ana bitaw nga imo bitong buybuyon imong mga anak kay gipa-eskwela nimo nya at the end of the day you are expecting nga ilag yung ibuhos tanan nga to the point nga wala po'y mabilin sa ilaha ay yaw kay you have to remember kanang imong anak aduna po na siya kaugalingong kinabuhi nya gusto po na siya mag-enjoy kay na may ubang parents nga masakit
kung ang ilang mga anak mag-happy-happy together with their friends. Naapoy ginikanan nga pugngan ilang mga anak nga magminyo kay mahadlok sila nga di naka-support sa ilahang family at the end of the day. Ayaw kay gituok ninyo inyong anak. Adunay tendency nga mo go away na sila sa inyo, mo palayo instead of like imo silang gusto nimo silang mapaduol sa imuha. No, dili na maoy impact nga pwedeng mahitabo. It could be mas mopalayo na sila sa imo because gituok man nimo sila. Nasabtan ko ninyo. So I hope ba nga ang ginikanan nato back in the Philippines kay ato ra ba gini siyang kultura no? Atong hinay-hinayag bag-o ang atong mga konsepto. Allow them to explore. Kung mutunol sila sa imuha, thank you very much. Kana siya kinasing-kasing na sila gikan sa ilahang pagpaningkamot. Gitunol nila sa imo kay wala man guy anak nga motalikod kung kita nga ginikanan once upon a time while kanang bataan nagdako, nag-eskwela, usa ka responsableng ginikanan, walay anak nga motalikod. That is the reality. Pero kung ikaw, wa kay klaro during those years nga nikamas pa ng bataa para makahuman, natural. You expect nga di na siya muhatag sa imo 100% og support and it's her right or his right not to help you. Kay wa man pud siya ka-feel sa imuhang love and care sa unang panahon. Unya, mukwenta ra ba din, moingon ra ba din ang ato ang kanang values education nga bisag unsay mahitabo ginikanan na nimo sila. Tinuod. Pero unta na atong panaminan atong kaugalingon ba, nahimo batang sakto nga ginikanan aning mga bata? Kay other parents, grabe ra ba sila ka loud and proud mo claim nga ako ng anak once nga successful na. Pero during those years nga nagkamas-kamas pa ng bataa, where are you? Kana bang asa ka atong mga panahona, 'di ba? I'm not saying this one nga ako ni siyang kwento kay ako I have a beautiful family mangyod dili ko ingon nga perfect gyud among family pero my God na ako'y maayo kaayong ginikanan. Mapasalamaton ko sa Ginoo nga dili ingon ani ka daot ang ako ang family nga kung aha ko na belong. Kung muhatag ko sa akong parents okay ra man. If di ko muhatag okay ra pud na nila. Mo explain ko nga wa ko'y kwarta it's okay for them. Wala sila ga-force sa ako nga ingon ani gid dapat mong buhaton. Pero ako kinasing-kasing gid akong pagtabang since I don't have my family with me. Pero labi na kanang inyong anak nga nagplano in town siya nga mag-create og family unya inyong gina-force nga they still need to provide your basic needs and support you 100%. Di na po na maayo, no? Mga ginikanan, ayaw mo pagsigi og kanang kuan sa inyohang mga anak, ayaw mo pagsigi expect. Especially kung aduna siya kaugalingong family. Lagi, professional sila. Gipa-eskwela na ninyo. Pero hago baya kaayo ang life. I mean, dili baya ingon anak kanindot ang kinabuhi sa Philippines. So I hope makasabot mo kay daghan kay kung na-encounter karon nga mga young professionals nga every time ako silang pangutan nganong gipangkapoy man mo nga mao pa may pag-start niyo sa profession ana sila nako sir di man day lalim ning kita na providers atong family sir no nga ang atong sweldo igo naman nato hawiran unya after few hours matagi-tagi naman siya sa mga different needs sa balay luoy kaayo ka nang ma-feel gin ako ang frustration sa usa ka young professional ba nga naghago siyang maayo because there's a promise nga once makahuman tag eskwela nindot ang atong kinabuhi unya ang ilang na experience karon di man di ay sumuro sila nangaluya mga my dear this is because of the demand sa ubang ginikanan I'm not saying all but sa ubang ginikanan nga ginahatagan na tog burden ang atuang mga young professionals nga sila na mo take over sa responsibilities sa atong mga balay. I hope nga dili ingon ani ang atong presentation sa atuang panimalay karon kay daghan kaayo ga suffer, galisod in taon sila nga maka-recover sa ilahang mga situation karon. I hope nga pagtan-aw ninyo ani nga video naka-learn mo, naka-realize mo, nakaamgo mo nga it doesn't mean kamo ang ginikanan, kamoy masunod forever anang mga bataa. Give them time and opportunity to think and redesign their lives. Maura to ug daghang salamat. Bye!